Thank you for joining, for hear the word of God. Philip. We read the Bible, Philippians chapter 4, verse 4 to 7. Pasalamat si Pastor sa pagsimbang ko natin. Karon ari ta sa pagbasa sa Biblia, Filipos kapitulo 4, bersikulo 4 hangtod sa 7. Rejoice in the Lord always. I will sing again, rejoice. Let your gentleness be ipakita sa tanan ang the Lord is niya. here. Kahapit na Do not mabalik be ang upset about anything. ayaw ka mo kabalagan sa bisan unsa pagdili pangayo sa Dios ang inyong ikinahanglan uban ang pagpasalamat sa inyong pag-ampo ug ang salinaw sa Dios na inipatukad sa tao kanalipod sa inyong sikasing hunahuna diya sa inyong pagkayusa ng Kristo Jesus. Amen. Bible says, rejoice in the Lord always. Ang Biblia nagingon nga kinahanglan kita ka maglipay diha sa Ginoo kanunay. So how can we rejoice in the Lord always? We can learn it today. Karon makakapunta sa atong pag-aisgutan nga mensahe kung saon nato para kita maglipay kanunay diha sa Ginoo. So today we are sharing the gospel about make a good condition for happiness lives. Kung karon ang uluhan sa mensahe nga atong pag-ampitan nga uluhan og paghimog maayong kondisyon aron magmalipayon ang imong kinabuhi. There are many internal and external conditions for happiness lives. Sumod kay adunay daghang bahin sa sulod or bahin nga gawas sa gawas ang daghang kondisyon alang sa kalipay. However, the most important thing is our heart. Apan ang pinaka-importante sa tanan mao gayon ang atong kasing-kasing. If the heart is unhappy, even good environmental conditions are meaningless. Tungod kay kung ang atong kasing-kasing dili malipayon bisan og ang atong gawas maayo kaayo man kini wala lang gihapoy ka pusdanan. So number one step, it is most important to have a peaceful heart. O pinakauna importante kayo kaayo kita makabaton og malinawon nga kasing-kasing. It is necessary to remove the factors that distribute the peace of mind. O gikinahanglan kayo kaayo ang pagtangtang sa mga butang nga mo'y hinungdan nga nagdisturbo ang kalinaw sa akong hunahuna. So many people have trouble concerns due to guilt. O adunay daghang mga tao ang nasamok ang ilang mga konsensya tungod sa ilang mga sala. That's why today memorized verse says, whoever forgiven their sins, they will be blessed. Kung muna ang mensahe sa atong gimemorya nga bersikulo karon nagingon kadtong mga naghinulsol sa ilang mga sala sila ang pangalaginan. When we confess our sins, Almighty God is good, will forgive us and no more counter sins. Kung ako ra gayong itugan ang atong mga sala atong nabingkahan ng Dios, maayo kayo siya o yang pasaylo ng atong mga sala o dili na hinumduman ang atong mga sala. But most of the people around the world have a big trouble in their heart because they do not confess their sins. Ang kadaghanan sa mga tao sa tibuok kalibutan na samok pag-ayo nilang kinabuhi wala sila kalipay tungod wala nila itugan ang ilang mga sala. So most of the people feel uneasy when they break the law of the world. Ang mga tao dili sila mahimuta nila bina kung ilang malapas ang balaod sa kalibutan. Complete relationship with the people distribute the peace of mind. Panagbangi sa relasyon tandem sa isang katao o nagdisturbo ang kalinaw, nasamok ang ilang kalinaw sa ilang hunahuna. So make a good relationship with the family, friend, church members, and the classmates, all people. Una, panikamutan na ito nga makabaton kita maayong relasyon tali sa atong pamilya, sa atong isang katao, sa atong mga silingan, o bisan sa atong eskwelahan, or sa tanang mga katauhan. That's why to make a good relationship, we must open our heart to God Almighty. Ang makabaton kita maayong relasyon, kinahanglan ko na akong buhaton,
ablihan ang atong kasing-kasing atubangan sa Dios nga labing gamhanan. So many people do not open their hearts to God. That's why they cannot make a good relationship with God and with the people. Daghang mga tao nga wala nila buksi ang ilang mga kasing-kasing atubangan sa Dios. Ug nang dili sila kahimo wala sila maayong relasyon atubangan sa Dios ug sa mga katawhan. So open the mind widely to God and to people and the communication something very well. Compassion and sharing is important. Unang atong ablihan ang atong kasing-kasing atubangan sa Dios ug sa mga tao or makikistoryahan kita or kung mahimo aduna tay i-open ato itugan ang atong mga sala o something mga utang kung kini nga maong mga paghisgutan ay importante gayud kaayo. The peace of the mind is disturbed because of the anxiety about the futures. O madisturbo usab ang kalinaw sa unang-una tungod sa kabalaka mahitungod sa iyang kaugmahon. We have a future, but future will controlled by the hand of God Almighty. O aduna kitay kaugmahon ang panangatong kaugmahon gidumala kini sa atong labing gamhanan nga Dios. That's why when we understanding what the Bible tells us, we can commit our future all to God Almighty. Kung atong masabtan pag-ayo sa ingon sa Biblia diri kana, kung atong matugyan ang atong kaugmahon, di lamang sa Dios nga labing gamhanan. In the church, only instruction about like that knowledge of God. O dinhi lamang sa simbahan na isgutan kini maong kaalam sa labing gamhanan nga Dios. You cannot learn this wonderful lecture in the schools. O kini nga maong klaseng pagtulunan dili nato kini makatpunan bisan sa eskwelahan. You can learn the important lecture in the church. It's very important. Apan makakatpon kita nining maong importante kaayo nga mahilangin o pagtulunan dinhi lamang sa simbahan. That's why we must come to the church, listen to the message from God Almighty. Nang mutuod ta muari ta dinhi sa simbahan ug maminaw ta sa pulong sa Dios nga labing gamhanan. In the church, we can learn the truth from God Almighty, from the Holy Spirit. Kay dinhi sa simbahan makakatpon kita sa pulong sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. It is cannot compare with the world. O kini dili dayon maikakumpara sa kalibutan. So, what should the Christians do to have peace of mind? O gusto may atong buhaton isip mga Kristohanon aron kita makabaton og kalinaw sa hunahuna. You must enter into the hand of Jesus Christ. No, kinahanglan to itugyan o kinahanglan kitang musalig sa mga kamot ni Ginoong Hesukristo. Bible says Salmo 91 verse 1 to 16. Ang Biblia nagingon diri sa Salmo 91 versikulo 1 hangtod sa 6. 1 to 6 we read it together. 1 hangtod sa 6 duman Whoever dwells in the shelter sa of the labing Most nason High God will rest in pagpantay the sa shadow of the kamhanan. Almighty. Makaingon sa I will inyo, say to ikaw the ang Lord, akong Peace manlalaban, and pity of buktig my panalipod, ikaw My ang God, akong in Diyos, whom I kung trust. kanimo nagsabi Surely ako, He will save you. ikan sa tanang kadalagman, kawalan mo hisayri, inikay kagayon niya, nandun man sa tanang sakit na mamatay, tapunan ka niya sa iyang mga pagod, kung dili kagayon makusa, And sa iyang on His wings you ang will iyang find pagkamaunumod, His manalipod, spirits ug will pagpantay be ko your mo. shield Dili ka and niya your kahadlok sa buckler. mga katalagman sa mga gabi, You will not sa mga fear the bagyo, terror of nga the naghadyong night, panahon sa adlaw. nor the O sa mga arrow that sakit ng flies mga by pagkiyak day, sa gitgit, nor the o sa pestilence that kadautan, stalk in the ulaglag darkness, panahon sa nor the adlaw. plague that destroy the enemy days. Amen. Almighty God, give us the new strength through Holy Scriptures. Ang labing kamhanan nga Dios maghatag nato og bag-o nga kusog pinaagi sa mga balaang kasulatan sa Biblia. 1 month ago, the Bayan church member Richard and her mother was very afraid to stay in homes. Kay katong mga niaging bulan, atong miyembro sa bayan nga si Rizel ug ang iyang inahan
nahadlok yun pag-ayo dili sila makapabilin o makapuyo sa ilang balay. Because of the something happening in their house midnights. Tungod kay dunay dili maayo na hitabo dunay musaka sa ilang balay tungang gabi. That's why I was take her families 2 weeks here in Manila. Unang sulod sa duha ka semana gidala ni Pastor Lim ang ilang pamilya dinhi o dito sa Manila. At that times, Almighty God, Holy Spirit give me this message to their family, strengthen and then not fear the peoples of the world. Panala usab nga sitwasyon na ang labing gamhanan nga Dios naghatag ni Pastor Lim mo bahin sa kasulatan nga dili sila angay mahadlok sa ilang kahimpang dili usab sila angay nga mahadlok sa tawo. So many people afraid and fear the world peoples, not fear the God Almighty. Pero dahil mga tao ang mahadlok kayo sa mga tao sa kalibutan kapag wala sila mahadlok sa Dios nga labing gamhanan. When we have a fear God mind, we can overcome the all kind of situations. Kasi kung kita adunay tayo hunang-huna nga mahadlok sa labing gamhanan nga Dios, makahimong ta sa paglampos sa tanang lisod nga mga sitwasyon. So I was encouraging and challenging their family, and they will pray more honestly here continually, and they restoration encourage their hearts. Nowadays is very rejoice in the Lord and stay home. Kung nang ihagit o gidasig ni Pastor Lee ang tibok nilang pamilya o kung padayon sila nga malasigon nga nag-ampun diri o karong mga panahuna, murag malipayo na sila o murag na sila kahadlok o ibalik na sila puyo sa ilang panimalay. Jesus calling you and I, Matthew chapter 11:28. Si Ginoong Hesukristo nagtawag kanimo kanako sama sa naisulat diri sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28. Come to me, Dukol kamo kanako, kamo tanan nga ikabuya o ikatan sa inyong lipasan, o papahulayon ko kamo. This scriptures meaning Almighty God and Jesus Christ calling the all people of the world. Ang buti pasabot nini karong bahin sa kasulatan mao nga si Ginoong Hesukristo nagtawag siya kanimo kanako ug sa tanang katawhan sa kalibutan. Not only church members and Christian, but also the barangay captain, school teacher, mayor, president of the Philippines, Korea, and they need Almighty God everyone. Dili lamang kay ang mga miyembro sa simbahan ang gitawag sa Dios, kundi bisan ang mga kapitan, bisan ang mga namunuan o bisan ang mga presidente diri sa Pilipinas o sa Korea, tanang mga taga sa oposisyon gitawag ang tanan. Because the Almighty God, Jesus promised, when the people come to Jesus Christ, Jesus will give them true rest and happiness. Sumod kay ang labing gamhanan nga Dios nagsaad nga kung ang tanang mga tao muduol kang Hesukristo, sila hatagan niya og matuod niya kalinaw o kapahulayan. That's why we must help some people who do not know Jesus Christ, invite to come to the church. They can hear the word of God. Kung atong tabangan ang ubang mga tao nga wala pa makapalos ka matuoran ng mahituon ni Hesukristo, ato silang sulayang dalan sa simbahan karon makadungog sila sa tingog sa pulong sa Dios. And then we must be held in the arms of our good shepherd, Jesus Christ. O kinahanglan kita nga magpabiling ilalom sa pagkatiman sa mga kamot sa ato ang magbalantay nga mao si Hesukristo. Psalm 23 verse 4 says, Ato basang sa mga Biblia sa Salmo 23 natingon. even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, Bisan for pagpaglakaw ako sa you ngit-ngit are nga with walog me. sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nagkuban ka man kanako. Ipanaligdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunal. That's why we must study here the word of God very more carefully how the Lord God and Jesus Christ with our lives. Kung ang kinahanglan ka mapadayon nga magtuon sa pulong sa Dios kung maminaw sa mensahe kung iunsa man sa Dios nga kanunay siya nagkuban sa atong kinabuhi. Jesus Christ promised, I will be with you to the end of the earth. But people cannot have happiness because they do not understanding the meaning of what Jesus says. Sama nga sa Jesus nagsaad ako maguban kanimo bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan ang daghang mga tao ang
ang wala nga po'y kalinaw or kalipay tungkol kay wala man nila masabti ang giingon ni Jesus. That's why we must understand how God and Jesus Christ accompany with us, help us, provide what we need. Una kinahanglan nato masabti kung unsa man pagkuban ni Jesus kanato, pagtabang kanato or sa paghatag sa mga butang nga atong gikinahanglan. So I hope you will be happy to come to the church every Sunday worship services. Muna naglaom si Pastor Lee nga kita malipayon kaayo nga padayon nga moaten dinhi sa matag Domingo. Bible says in Ephesians chapter 1, 26. Sama sa giingon dinhi sa Biblia sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 23. Which is his body, the Ang fullness simbahan of mao him ang lawas who ni is Kristo, everything ang in every place. kahigpitan niya nga mao ang hingpit sa tanang butang. Church is the body of Jesus Christ, and then Jesus will fill what we need, everything. So, ang simbahan mao ang lawas ni Jesucristo o makahimong sa Jesucristo paghatag sa tanan natong gikinahanglan. I was difficult in the Philippine ministry. I was very difficult long time ago. So, dugay ng panahon nga samtang nagpamuhat si Pastor Lee sa Pilipinas, lisod kayo kaayo ang iyang kahimtang. But when I started building church from Bullon Church, Okyoto Church, Almighty God opened our ministry so much blessings. Apan sila nga nagsugod siya og tukod og simbahan dito sa simbahan sa Bulon o kining simbahan sa Okyot ang labing kamanan nga Dios na nagsugod na og panalangin kaniya. Planting the church meaning is to make a dwelling place of God Almighty. Ang buti pasabot sa pagtukod og simbahan mao nga naghimong tao pinuy-anan sa atong labing kamanan nga Dios. Amen. Nowadays we have a church, Okyoto, Bayan, Bullon, Kampagyo, all another house church. This is the very important to make a good relationship with the God and with the people. O karon aduna tay simbahan sa Bahian, sa Bulon, sa Bandila, diri sa Okyot or bisan sa Kampagyo or aduna pud tay mga simbahan nga napa sa Panimalayo. Kini importante gyud kaayo para makabaton maayong relasyon sa Dios ug sa mga katawhan. All of the church members can available church very well for teaching, learning, sharing continually. Ang mga miyembro sa simbahan makahimo sila sa paggamit sa simbahan pinagi sa pagkaon, sa pagtudlo, sa pagtuon sa pulong sa Dios. I reminded that just now Holy Spirit teaching me when I was very young, elementary grade 5. I was sharing something in the barangay hall in Korea long time ago. So, karon lang ang walang espiritu ng pahinuntun ni Pastor Lee atong bata pa siya, grade 5 o nakakadto siya dito sa barangay hall dito sa Korea. And there's elementary members gathering every night, and I was teaching something to the children and the people. So, doon ko bang mga miyembro nga elementarya pa nga muad ko dito o kunang nagtudlo si Pastor Lee sa mga bata dito. At that time, I did not believe, I did not attend the church, I did not heard about Jesus Christ. Atong panahon na wala pa siya makabalo, wala pa siya simba-simba, wala pa po siya mahitungod ni Jesucristo. And then I was teaching at that time, how can we live a good life? O ang iyang gitudlo atong mga taknaa, mao nga usaon atong pagkinabuhi o maayong kinabuhi. And then Almighty God sent me the missionary school when I was in high school. Kung ang labing kamanan nga Dios nagpadala kaniya isip usa ka missionary, nagpa-eskwela niya sa missionary school, samtang naglahat pa siya sa high school. Our church ministry in the Philippines is very important. Ang ato ang buluhaton din sa Pilipinas, importante yun tayo. You can make a mission one by one, gathering people and reading Bible, sharing Bible, continually. For example, like the Kalaswan schools,
Mary Joy is a very important example in our Christian life also. Kung muna makahimot sa atong mga misyon sa hinay-hinay, pagtibok mga tao, kasama sa mga eskwelahan, like pananglitan ni Mary Joy, dito sa Kalaskaan, importante kaayo siya. I was reported to Mary Joy in Korea, my friend, the best friends, supported the school ministries. Kung muna i-report ni Pastor Lee ang ihimo aning atong isuod nga si Mary Joy sa iyang mga higala dito sa Korea, o nihangyo siya nga suportaan kining usa ka bata sa iyang buluhaton pagsangyaw dito sa eskwelahan. You can make a school ministry and a church ministry continue developing. So makahimo gihapon ta sa pagpamuhan para sa Ginoo sa eskwelahan o bisan dinhi sa simbahan o sa pagpatubok niini. Do not worry about for tomorrow and make a good ministry every day and night momentary. Dili ta angay nga mabalakak mahitungod sa ugma kang ilang buhaton o lamang atong panikamutan nga mabuhat o maayo maguluhaton sa Dios matag minuto. And a peace of mind is not only the foundation of the happiness, but also the foundation of the problem solving. Ang kalinaw sa una-una dili lamang mo usa ka pundasyon alang sa kalipay, kundi usa-usab kini ka pundasyon sa pagsulbad sa mga problema. When you make a new project in your life, starting the new life, you can resolve the one you have every kind of problems. Kung gusto tang mahimog mga bagong buluhaton sa ato ang kinabuhi, magsugod tang bagong mga buhat sa atong kinabuhi, makahimog tang pagsulbad sa atong mga problema. Why so many people downcast and fall down? Because of they were thinking about the problem always. Ano dagang mga tao ang nang problema or nangaluya tungod kay sige silang gahuna-huna sa ilang mga problema. That's why I suggest our church members make a new project and your mind fix on new project and make a new project and processing them. Ang unang i-suggest si Pastor sa tanang mga miyembro, ang kinahanglan kusgo ng atong unang-una sama sa unang-una ni Hesus Kristo, magbuhat ang bagong plano o buluhaton sa atong kinabuhi o katuwa kaning atong kining buhaton. And then your heart problem will dissolve and no more problems. Kung ang problema sa atong kasing-kasing, masusulbad o wala na problema. This is the secret of God and His kingdom first, and all things will be happiness in your life also. Kung mo kini ang usa ka paagi sa pagpangita, sa pagkamatarong sa Dios ug sa iyang tingharian, kung ang kalipay maabot sa atong kinabuhi. Second one, always have a grateful heart in your life. Ikaduha, kinahanglan nga magbaton kita mapasalamaton kasing-kasing sa atong kinabuhi. When resentment, complaint, anger, sadness, and any kind of break your peace of mind, be thankful, Bible says. Kung ang kayugot, pagbagulbol, kasuko, kagukol, ang muguba sa kalino sa pagmamula, kinahanglan gihapon kita nga magpapasalamaton na gingon ang Biblia. When we are thankful, the gates of the heaven will be opened. Kaya kung kita magpapasalamaton, ang pultahan sa langit, maabli gayon. Do not compare yourself to others and have a contented heart. Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa ubang tao. Tinuon pagbaton ug pagkakontento nga kasing-kasing. Bible says, 1 Timothy chapter 6, 7 to 8. Naingon ang Biblia diri sa unang Timoteo kapitulo 6, bersikulo 7 hangtod sa 8. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and Kung sa may clothes, atong dala sa we pagkatao nato hindi sa content kalibutan, them. wala. Kung sa may atong madala hindi kamatay nato, wala usa. Busaangan kitang makontento kung makakaon o makabiste. Hallelujah. I brought nothing from Korea in the Philippines. Only I brought my Bible and some things. Sama nga niya si Pastor Lee dinis sa Pilipinas, so wala ko siya laing dala gikan sa Korea, ihang dala maura gayon ang Biblia. That's why I just only pray to God and evangelism, trust in God Almighty only my life goes. Nagampo lamang siya sa labing kamanang na Dios ug padayon nga nag-ebanghelyo ihala ang gisaligan ang
Dios sa tibuok niyang kinabuhi. I was praying to God Almighty against what we need continually. O padayon siya nga nag-ampo sa labing ngawanan nga Dios o nangayo siya sa tanan niyang gikinahanglan. And the Almighty God starting to provide what we need, every building and the car and all materials. O ang labing ngawanan nga Dios nagsugod na o hatag siya gikinahanglan sa matag building o bisan pinansyal o bisan sakyanan. That's why I have been realized, oh, God is alive in my life also. Kung unang ihang nasabtan pag-ayo nga ang Dios, buhit kayo sa iyang kinabuhi. So how can we have a grateful heart? Kung sa may atong angay nga buhaton, aron kita makabaton o mapasalamaton ng kasing-kasing. The Bible says, meditate on God's promise day and night. So ang Biblia nag-ingon na kinahanglan natong tun-an ang saad sa Dios adlaw ug gabi. Bible promises are 103 verses 3 to 5. We'll read it together. Sa mga ang Biblia nagsaad dinhi sa libro sa Salmo 103 versikulo 3 hangtod sa 5. Dungan ta ug basa. Ipasaylo niya ang tanan kong mga sala ug giayo niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas ako niya gikan sa lubnganan ug gipanalangitan ako sa iyang tugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batan-on ug usgan sama sa agila. Amen. This is the promise of God for the Bible according to O mao kini ang gisaad sa Dios pinaagi sa Biblia nga iyang gisulat dinhi sa maong libro. When we reading Bible, meditate the Bible, this is promise for me. We must understand it once. Kung magbasa ka sa Biblia o pagtuo sa Biblia, kinahanglan natong una-una nga mao kini ang saad sa Dios kanato. That's why we must pray the Lord our God and Jesus Christ always. Nga kinahanglan kayo natong daygon ang atong Ginoo si Ginoo Jesucristo. And then He will open our spiritual brain mind. Ug iyang ablihan natong espirituhanong una-una o panghuna-una. Bible says Ephesians chapter 5, 20 to 21. Ang Biblia nag-ingon diri sa libro sa Efeso 5 versikulo 20 hangtod sa 21. Submit to one another out of reverence Sa to ngalan sa Christ. Ginoong Jesucristo, salamati ninyo kanunay ang Dios Amahan tungod sa tanang buta. Tungod kang Kristo, pag tinahuray ka mo. Amen. Always give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios Amahan. Give thanks to God will make a wonderful life. Ang pagpasalamat sa Ginoo mao ay usa ka paagi nga makahimong ikaw nindot kaayo makinabuhi. In the church, we can learn how to give thanks to God Almighty. Kung dili sa simbahan makatod kita kung saon ang pagpasalamat sa Dios kalabing gamhanan. Bring the offering and tithes offering, thank you offering. It's the wonderful, grateful heart to give thanks to God Almighty. Inaagi sa pagdala sa halad ni ikapulo, halad sa sala, or halad sa pagpasalamat, no kini ang paagi nga makabutong kita papasalamatong kasing-kasing sa Dios kalabing gamhanan. Also strive to bless others. O maningkamot usab kita nga panalangin sa uban. Bible says in Colossians chapter 3, 15 to 17. Ang Biblia nag-ingon diri sa Colosas kapitulo 3, versikulo 15 hangtod sa 17. Colossians chapter 3, 15 to 17. We'll read it together. Colosas 3, versikulo 15 hangtod sa 17, dungan ta og basa. Paharian sa inyong kasing-kasing ang pangilidait kagikan ni Kristo kay alam niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug pagmapasalamaton kamo. Papuya sa inyong kasing-kasing ang bandianong mensahe ni Kristo pagtinudloay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo
salmo ug balaang mga alawiton ug awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diya sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himuha kini diya sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we can give thanks to God the Father Almighty. Sa ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo, makahimo kita sa pagpasalamat sa ato ang Dios kalabing gamhanan. Speak words of thanksgiving to God and your neighbor and preach it to them. So, makahimo kita sa pagsulti o pagpasalamat sa Dios or bisan pagpasalamat sa ato mga isig katawo kato silang sangyawan. The Bible says Psalm 50 verse 23. Sama sa ilog ini sa Biblia sa Salmo kapitulo 50 bersikulo 23. Todo sacrifice thank you. Ang nagpasalamat ka na ko, ingon nga iyang halal, nagpasidumog ka na ko, ug akong luwason, ang tanan nga nagtuman ka na ko. Amen. We need sacrifice to God Almighty in the church, in the community, because Jesus Christ sacrificed on the cross for the salvation of our souls. Kinahanglan kita nga musakripisyo alang sa Dios dili sa simbahan o bisan sa komunidad tungod kay sama nga si Hesukristo nagsakripisyo alang sa atong mga kalag. When we sacrifice to God, ministry of God, God will remind me and God will help you provide one who needs. Una, kung kita magsakripisyo sa labing kamahanan ng Diyos para sa pagpamuhat alang sa Diyos, ang labing kamahanan ng Diyos, mainumdum sa atong mga sakripisyo, mo'y muhatan sa tanan atong gikinahanglan. We must sacrifice to God with thanksgiving always. Kinahanglan kita nga magsakripisyo sa Diyos, uban ang makasalamatong unang-una kanunay. In the company and in the business man, they are sacrificing very well from the morning to the evenings. Sama pananglitan sa matag kumpanya o sa mga negosyo o mga negosyante, kanunay gud sila nagsakripisyo sugod sa iyo sa buntag hangtod sa kaibigan. But their sacrifice is different. They do not sacrifice for the glory of God. They sacrifice for themselves. Apan dili ilang sakripisyo, dili kini sakripisyo alang sa kahimayaan sa Dios, kundi ang ilang sakripisyo alang lamang sa ilang kaugalingon. But in the Christian life, we can sacrifice for the glory of God Almighty in the church and the ministry of God. Apan ang Kristohanong kinabuhi makahimo kita sa pagsakripisyo alang sa kahimayaan sa labing gamhanan ng Dios dinhi sa simbahan kitang tanan nga mga Kristohanon. This is the very different sacrifice. Worldly people's businessmen, they will sacrifice for get the money and increase their company. But church members is different. O kini ato sakripisyo lahi na kani siya nga pagsakripisyo tungod kay ang mga kumpanya o negosyo sa kalibutan nagsakripisyo sila para sa kwarta o matubo nila ilang kumpanya. Apan kini nga ang sakripisyo, importante kini nga sakripisyo tungod kay alang kini sa kahimayaan sa Dios. Church members can sacrifice their life, their time, their all talent, not for the benefit for them, but for the glory of God only. Ang sakripisyo sa mga Kristohanon, sakripisyo sa ilang oras, sakripisyo sa ilang kwarta, o sa ilang kinabuhi, dili kini benepisyo alang sa ilang kaugalingon, kundi alang sa kahimayaan sa Dios. The Bible says 2 Corinthians chapter 4, 14 to 15. Ang Biblia nag-ingon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 4, ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod sa 15. Because we know that the one who raised the Lord Jesus Christ Kaya from kami the nga ang dead Diyos will na nagpanhaw also sa raise Ginoong us Jesus, from magpanhaw Jesus sa kanamo, uban ka present Jesus, us siya with kaming you to ganton, himself. uban ka ninyo, As at this sa is iyang kabangan. for your Inuman benefit, kanan, so alam that the ka grace ninyo, that ug is sa makadaghan reaching ang mga more tao and more nga people makadawat may sa grasya sa Diyos, mula be kadaghan for this ang mga thanksgiving to sa pasalamat to the alang glory sa of himaya God. sa Diyos. Amen.
work for the glory of God, sacrifice to God Almighty and Jesus Christ. Unang makahimo kita sa pagpamuhat alang sa Ginoo, pagsakripisyo alang sa labing kamhanan ng Dios. And God knows that was our sacrifice and devotion, and God will remember and the blessing will come upon them. So masayaran sa Dios ang ato mga debosyon, ang ato mga sakripisyo, unang ang labing kamhanan ng Dios magapanalangin kanila. We can devotion and sacrifice to God Almighty, but someday Almighty God will be blessed your life too much according to the Bible. Inumduman sa labing kamhanan ng Dios ang kanilang debosyon o sakripisyo sa iyong mga katawan. Umabot ang panahon nga panalanginan gayud sila sa hilabihan kadakong panalangin sumala sa gigon sa Biblia. We are working for the glory of God, for the eternal things, eternal life. Nagpamuhat kita alang sa kayamayan sa Dios, alang sa walay katapusang mga butang o sa walay katapusang kinabuhi. Number 3, be gentle with your neighbors. O ikatulo, pag malumo sa imuhang isip katawo. A heart that is not gentle is imprisoned in tribulations. Kay ang kasing-kasing nga dili malumo, mabilanggo gayud sa mga kalisikanan. Bible says in Matthew chapter 18, 28 to 35. O ang Biblia nagingon diri sa Mateo kapitulo 18, bersikulo 28 hangtod sa 35. This is the very important examples. What can we do? We'll lead now the voices together. Dungat ako basa, milakaw kining mga sulugoon sa ikasugat niya ang usaw siya ang mga sulugoon na nakausap kaniya o gamay ra kayo katigan. Iya daw yung kinihilak ning Ginoo iniingan. Bayarin ako sa iyong ang iyang upang sulugoon sinumod o magpag-iwoy kaniya. Ayaw itawon ako kapikiha ay bayan ng Usiya kapan wala siya musugot, Kristo hinungon niya ang isang kabayan sa utang. Sa kita sa mga sulugoon sa isako, nasubok sila pag-ayo. Namanto sila sa nagagalon, hindi ng pinasiya sa tanan. Busa ipagkawad sa agalon ng sulugoon, wala kayo puangon, ipapas mo ang tanang utang, kaya nagpakiluoy angay ko kang maluoy sa iyong isip na sulugoon, sama nga ako naluoy kanimo. Nasuko pa tayo mga galon, o ipaprison niya ang sulugoon, alon silutan, hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Kung itapos na Jesus ang sampingay sa Panginoon, iusap niini ang buhaton kaninyo sa akong amahan, na tuwa sa langit kung dili ka mo pasaylo sa inyong sikatawo sa kinasing-kasing ngayon. Amen. This is the very important example for our Christian life. O kini usang importante, dako kayo ng importante alang sa itong Kristiyanon nga kinabuhi. As a Christians, we must learn the truth. We have been cancelled our debt, our sins, everything from God Almighty and Jesus Christ. O isip mga Kristiyanon, kinahanglan natong masayran ang kamaturan nga ipapas na sa Ginoo ang tanan natong mga kapakyasan, tanan natong mga sala, pinaagi sa cross ni Jesucristo. Jesus Christ will not remember our sins. O wala na hinumdumi ni Jesucristo katong atong mga sala nga nabuhat kaniadto. When we confess and trust in Him, He will erase all kind of transgression and sins in our lives. Kaya sada na atong itugan ang atong mga sala o magsugod tag salig kaniya, di na hinumduman ni Jesus ang atong mga sala. And then when we realize that this one, we'll be set free in our lives. So, kung atong masayran ang mahitungod niini, mahimong pang gawas nun sa atong kinabuhi. I am rejoicing always because I am set free in my life. Before I was doing very long, and then Almighty God gave me the new mission, and then I processing the new mission continually. Then that's why I have no problem in my life. Kanunay kayong malipayon sa pasuli tungod kay ipasaylo siya sa labing kamhanan nga Dios sa mga sala
kaniadto nga mga sayop ngayong mga nabuhat, mga nabigamanan nga Dios, naghatag niya og mga bagong mga puluhaton, padayon niyang gibuhat kining mga bagong mga puluhaton niya karon ug munang malipayon siya ug wala siya problema sa iyang kinabuhi. That's why through understanding what the Bible, when we know the truth very well, we will be set free in our life also. Unang ang pagbatulog panabot or kaalam ay tungod sa Biblia kung saan gisulti sa Biblia kanako, mao kini usa ka paagi nga makahatag og kagawasan sa atong kinabuhi. And the Bible says, the evil with the evils. O ang Biblia usab ingon kayo balusi ang dautan ug dautan. Matthew chapter 5, verse 38 to 42. Ang Biblia nag-ingon diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 38 hangtod sa 42. When did you share that? Kung ang basa, nakadungog ka mo sa ingon kaniadto, mata bayrag mata ug ipon bayrag ipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw balusi ang nagbuwag kaninyong dautan, kung sa kaon ng imong tukong aping, ipasagpa usab wala. Kung may mapiha kanimo aron mahilog niya ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo og balik sa kilometro, himo kini duha ka kilometro. Kung may muhangyog kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot mo hulang kanimo. Amen. This is the very important instruction through Jesus Christ. So, usa ka importante kaayo nga pahimangno o pagtulungan pinaagi ni Hesukristo. That's why we must consider about Jesus Christ, what He has done on the crosses. Unang kinahanglan ko yung natong ilhon kanunay kung saan gibuhat ni Hesukristo dito sa cross. When we want to understanding Jesus Christ, we must go under the crucifixion of Jesus Christ. Kung gusto kita nga masabtan ang gibuhat ni Hesukristo, kinahanglan una nga muduol kita sa tilan sa cross ni Hesukristo. When Jesus died on the crosses, so many people insult and speak the spear and strike Jesus tackles so many people mock Jesus Christ before He died on the crosses. Kaya sa diha nga si Hesukristo sa diha nga usa siya namatay dito sa cross, daghang mga tao ang nagbugal-bugal kaniya, daghang mga tao ang nagpasakit kaniya pinaagi sa pagsagpa, sa pagduslak sa bangkaw sa iyang kilid, daghang mga tao ang nagbugal-bugal kaniya usa siya namatay sa cross. But Jesus never answered to them. Apan wala gayud mobalo si Hesukristo kanila. Jesus was shut the mouth and then He was delivered only good news. Father, forgive all of them what they are doing. They do not know what they are doing now. That's why forgive all of them. Takob lamang na iyang bakbao sa katapusan nga ni hapod siya usa lamang ka maayong balita. Kung ingon siya nga mahal, pasayloa sila silang ibuhat tungod kay wala sila masayod silang ibuhat karon mga pasayloa sila. That's why we must starting and learning the truth about what Jesus has done. Munang kinahanglan natong isayran ang kamatuoran kung saan nahimo ni Hesukristo. So please remember that you were forgiven and made righteousness under the cross. O hinumdumi gayud nga ikaw napasaylo na o gihimo na kang matarong pinaagi sa cross ni Hesukristo. Bible says Ephesians chapter 4:32. Ang Biblia nag-ingon diri sa libro sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Alang sa usap-usa ug pag pinasaylo ay kamo, ingon nagipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Colossians chapter 3:13 to 15 says. O dinhi sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 13 nag-ingon usa. Will you look at this? Bear with each other and forgive one another if anyone of you has criminals against someone. Forgive as the Lord forgive you.
pagigugma nga mao'y And the words of all the verses put on love is find them all together in perfect light. Let the peace of God dwell in your hearts, since as members of one body, you are peace and be thankful. Amen. We were called by God and Jesus God to make a peacemakers. Itawag ta sa atong Ginoo Jesucristo aron maghimo og kalinaw. Amen. Number 4. The heartness of us with love is the source of the happiness. So ikapat ang kasing-kasing nga nagalagad uban ang paghigugma mao kini ang tinubdan sa kalipay. Bible says God is love. The love of Jesus God on the cross we can learn it. Ang Biblia nalingon nga ang Dios gugma o mao kini ang gugma ni Jesucristo nga atong makatunan. John chapter 4, 9 to 11. Atong basahan sa itong mga Biblia sa Juan kapitulo 4 bersikulo 9 hangtod sa 11. We'll read the loud voices. Dungan ta o basa. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, ako sa Mariamon. Kunya manong nangayo ka man ka ng tubig na mainom. Kaya mga Hudeo god o mga Samarianon wala may palagsang durutay. Si Jesus ito ba? Kung nasayod ka pa sa grasya sa Dios, o kung kinsa kini nangayo ka nimong tubig, mangayo ka gayon kunta kaniya o hatagan kaniyang tubig na naghatag sa kinabuhi. Ang babae ningon, Sir, wala kay timba o galong mga tabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga. Samaritan woman came to the Jacob's well to get some waters. So, kini ko sa kababaeng Samarianon, miadto siya sa katabay ni Jacob para magkalus og tubig. But Jesus came to woman's another waters. Ang pagbuti pa sa pagpili si Jesucristo, gusto siyang muhatag og laing tubig sa kababaye. Verse 14. Ato basahan sa bersikulo 14. But whoever drink the water I give you this, Apan ang muinom sa will tubig nga never ihatag thirst kaniya, dili ka gayon indeed the bukawon. water Kaya I tubig give nga them ihatag mahimo will diya them kaniya something sa of water will katuburan give kamuhatag to eternal life. uging tubig o kinabuhing walay katapusan. Jesus gave to her Samaritan woman eternal waters. Si Ginoong Jesucristo buot kamuhatag ani mo sa kababayeng Samarianon walay katapusan nga tubig. Samaritan woman changed the husband 5 times. Kung kini ko sa kababayan sa Mariamon, hindi siya kailis-ilis o bana na 5 kahigayon. But she was not satisfied. O isang kaka na siyang bana, wala din siya katagbawan. And then finally, she met new husband Jesus So Christ. sa katapusan, nakita siya bagong bana o mawani si Jesucristo. When her Samaritan woman met Jesus Christ, she was satisfied. Kung sadya nga nahibalan sa babae sa Mariamon si Jesucristo, nakabato na siyang katagbawan. Amen. So when we meet Jesus Christ, we'll be satisfied in our lives. Kaya kung mahibala kayo dato sa Jesucristo, matambong nag-rin kita sa akong kinabuhi. Love is the sacrificing oneself and serving one's neighbors. Ang paghigugma mao ang pagsakripisyo sa kaugalingon o sa pag-alagad sa iyang isig katawo. Jesus showed the example how to serving our neighbor and the families. Kung si Jesucristo nagpakita siya og pananglitan kung sa man atong pagserbisyo pag-alagad sa atong mga silingan o sa atong mga higala. John chapter 13 verses 34 to 35. Diri sa libro sa Juan kapitulo 13 bersikulo 34 hangtod sa 35. We'll read it together. Dungan ta og basa. Maghatag You command our people to love one another. Pagkatapos As I maayo love ko you, nga ako na you must love one another. Pagkatapos maayo usab kamo. Kung magigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Amen. Amen. After Jesus washing the disciples' feet, Jesus commanded these wonderful messages. Kuman hugasin ni Jesus ang mga tiil sa mga disipulo, misubo si Jesus meaning mga nindot nga mensahe. So, we must love one another, washing our friend, family, neighbor, feet. Meaning is the
sacrifice, helping, and some support them. Kinahanglan kita nga magigumay sa matag usa o ang buti pasabot meaning pagpuga sa pihil sa ato mga silingan, sa ato mga higala o sa ato mga isikataw o nga kinahanglan kitang musakripisyo diha kanila. And then Romans chapter 12 verse 10 says So this. dili sa Roma kapitulo 12 bersikulo 10 nagingon. Be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Pagigugmaay kamo pag-ayo ingon nga maigsuon diha kang Kristo ug pagkinahuray kamo. Amen. When we live like this one, we'll be exalted by God Almighty. Kung magkinabuhi kita og sama niini, ituboy gid kita sa Dios nga naging gamhanan. Our God knows very well what we are doing. Kaya ang atong Dios nasayo pag-ayo kung unsa man atong mga gipambuhat. So when we practice love, God is with us, and when He is with us, we confess, fill me with the joy in your presence. Kung atong sulayan pagbuhat ang gugma ang Dios mag-uban kanato ug kung siya maaniha sulod kanato makahimo kita pagsulti nga puna ako sa kalipay sa imong presensya. Bible says in John chapter 14:23. Sama nga ang Biblia nag-ingon diri sa libro sa Juan kapitulo 14 bersikulo 23. Jesus replied, Si Jesus "Anyone who ba loves me ang nahigugma will obey kanako my teaching. magtuman sa My mga Father will love them, Higugmaon and siya will sa come to mga them, akong make mahal. our home with them." Kung ako muadha o mupuyo diha kaniya. Amen. That's why love one another is most important to make our happiness life. Nga ang pagigugmaay sa matag usa mao kinang pinaka-importante kaayo aron makapaton kita o malipayon nga kinabuhi. Love one another is the very eternal blessing, everlasting blessing in our life. At ang pagigugmaay sa matag usa mao kini ang walay katapusang panalangin sa Dios sa atong kinabuhi. Through love one another, you can find the true happiness in your life. Agi sa pagigugmaay sa matag usa makaplag kita og matuod nga kalipay sa atong kinabuhi. This is the whole Bible teaching us. Ug mao kini ang kinatibuk-an nga gitudlo sa Biblia kanato. That's why Bible says how to love one another as Christians. Na ang Biblia nagtudlo kanato kung saon nato pagigugmaay sa matag usa isip mga Kristohanon. And the Bible many example show us the Bible. That's why when we read meditate the Bible day and night, we can learn the very important instruction through Bibles. Una ang Biblia daghan kayo mga pananglitan nga nagpakita diri kanato una kung magbasa ka sa Biblia adlaw ug gabi daghan kita makatunan nga daghang mga butang. I will conclude the message. People seek the condition of the happiness in eternal elements. Mao kini ang panagpos ni Pastor Dunay daghang mga tawo nga nangita gayon sa maayong kondisyon sa kalipay diha sa sulod nga pamaagi. Things like money, status, fame, wealth, splendor, and the pride can give them a certain degree of the happiness. O sama sa mga butang sa kwarta, sa maayong kahimtang, sa dungog, sa bahandi, o sa tanang mga kabtangan, garbo, dili kini makahatag kanila o maong matuod nga kalipay. However, without internal elements such as peace in mind, a grateful heart, generosity toward one's neighbor, sacrifice, love to serve one's neighbor, the house of the happiness will prosper like the house built on sand. Apan kung ang sulod kay elemento sama sa kalinaw sa hunahuna, malipayo na kasing-kasing pagdihatagon sa isigatawo, pagsakripisyo sa gugmog, pag-alagad sa isigatawo, ang balay sa pagkamalipayon daw mahugno sama sa balas nga natukod diha sa sama sa balay nga natukod diha sa balas. In the happiness make external elements for happiness precious Kung ones. ang sulod nga bahin, kining pagbati nga sulod nga bahin nga
nga mga elemento mo kini makahatag ka nato bilihon kaayo makalipay. We praise. Father God, thank you so much for giving us the instruction. Make a good condition for happiness. So we have sharing the gospel about the Jesus Christ to make a good condition for our life. To be a very happy life. Thank you, Lord. Teaching all of us. We give them to the Lord in all matters. We keep this message and practice it step by step. In Jesus' name we pray. Say Amen. The Lord. Stand up, please.